Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Today, pag-usapan po natin itong kamakailan lamang naging usap-usapin. Kung saan yung isa nga po dito na tao na si Kerwin Espinosa, alam ko po ay siya ay isang kandidato sa eleksyon. Nagkaroon po ng insidente ng pamamaril. Matatandaan po na naging na-link ito sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon ng nating Pangulo na si Duterte, kung saan ang ama nito kahit nasa kulungan ay pinaslang o napatay, no? Yan po yung naging problema po dito at naging usap-usapin sa nakaraang administrasyon. Pero bakit ngayon nagiging matunog pa rin ang pangalan nito? No, dahil nakaraang linggo, itong mga nakalipas na panahon ay siya naman po ay sabi nga po ay mayroong gumawa sa kanya ng pagtatangka ng pamamaril o pagpaslang. Pero kung ngayon po may buwelta ngayon, no, si Richard Gomez sa pamamaril kay Kerwin Espinosa na sinasabi po ay do not believe someone like him. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na to. Hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, pisa na natin to. So yan nga mga tol, no? Napakaganda po pag-usapan ito sapagkat eleksyon na, no? Lapit na ang eleksyon, no? Hindi pa ninyo alam. At ngayon nga po naging usap-usapan nito, no? Na sinasabi po ito pong insidente ng pamamaril kay Kerwin Espinosa ay isang bagay na gawa-gawa lamang. Baga hindi ito panipaniwala, no? Ano bang masasabi ninyo dito? Kasi nga po yun ang pananaw po ng marami na mga tao, especially dun sa mga sumusuporta po sa ating dating Pangulo. Yun po kasi ang kanyang kumbaga naging programa itong sa nakalipas na tinatawag po natin administrasyong Duterte, no? Kung saan nagkaroon ng paglaban sa droga, no? War on drugs, at kabilang po sa pinangalanan na nabibilang po sa mga nasa listahan po na kung saan konektado sa droga itong si Kerwin Espinosa. At tinawag niya yung mga pangalan kasi napag-alaman na yung bumaril sa kanya ay may paghihinala na ito yung mga pulis ng Ormoc, no? Correct me if I'm wrong, hindi nagkakamali. Yun po, no? Naging kaso dyan at kaya tinawag niya, no? Na ano po ngayon yung pangalan ni Lucy Gomez, tama ba? Tama ba yung pangalan niya? Yung ba yun? Yung asawa ni Richard Gomez, kaya ngayon ay sila'y nalilink dito sa usapin na ito dahil tinawag sila. So hindi naman actually nalilink, no? Kumbaga nagkaroon ng panawagan si Kerwin dito sa mag-asawa dahil ito po yung asawa po yata ni Richard Gomez ang namumuno sa lugar na kung saan under ang mga naturing hinihinalang bumaril, yung mga pulis Ormoc. So ngayon panoorin muna natin bago natin bigyan ng buong opinion itong balita po na ito. Tara, pisahan natin to. Let's go. Ni Kerwin Espinosa. Binweltahan ni Kerwin Espinosa si late Congressman Richard Gomez. Maghinay-hinay raw sa paghusga si Goma na nagsabing scripted ang nangyaring ambush sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
armado. Nakakapag-Facebook Live na si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos siyang barilin noong Huwebes. Sa video, kitang ginagamot ang kanyang sugat sa balikat habang nasa loob ng kanyang bahay. May napapansin din daw si Espinosa na tila umaaligid sa kanilang lugar. Breaking news! Naay nangabot ng mga armadong tao sa mansyon ni Kerwin Espinosa. Una nang sinabi ni Espinosa na may halong politika ang pamamaril sa kanya. Persons of interest sa pamamaril kay Espinosa ay ang 7 pulis na nakadestino sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar. So dito sa parte na to, no, naiintindihan po natin na maaaring mag-react ng negatibo. Siyempre, yung pangalan na kanyang binabanggit. No, especially ito yung seryoso na bagay. Pag ikaw po ay nadamay sa mga ganitong usapin ay hindi po rin biro yan, no? Pero yun nga, no? Parang may paggalang naman yung sinasabi niya dito ni Kerwin Espinosa kung saan kinu-question niya bakit napunta yung mga pulis, no? Na under doon sa lugar na pinamumunuan pagkamayoran ni Lucy, no? So, kung ano ma-reaction ni Richard Gomez, para sa akin, naniniwala ako na hindi naman natin masasabing invalido yon. Dahil naiintindihan natin na magre-react si Richard Gomez dito sa ganitong statement ni Kerwin. Although ito'y nagko-question lamang, pero yun ay paghihikayat na sila'y makipag-usap, makipag-dialogo kung saan tila sila yung magkakaroon ng burden dito sa kaso po na ito. At least for me, yun po yung nakikita ko po dito. Sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin. Ayon kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez, hindi dapat paniwalaan ng mga katulad ni Espinosa na walang kredibilidad at isang self-confessed drug lord. Dagdag pa niya, walang gagawing mabuti si Espinosa. Iniimbestigahan daw ni Gomez ang tunay na nangyari at magpapa-interview kapag malinaw na ang mga detalye. Sa ngayon daw kasi, maraming butas ang kwento ng pamamaril kay Espinosa. Agad yang sinagot ni Espinosa at sinabihan si Gomez na maghinay-hinay sa panghuhusga. Buwelta pa ni Espinosa, dapat tignan ni Gomez ang kanyang sarili sa salamin. Alam daw ng kanilang distrito kung sino ang may record ng pang-aabuso at tunay na may kapwa-tao. Nasa kustodiya na ng Leyte Police Office ang 7 persons of interest. Hindi natuloy ang inquest proceedings sa kanila. Sinibak naman sa pwesto ang direktor ng Ormoc City Police na si Police Colonel Raydante Ariza na isa umano sa mga itinuturong POI. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Alright mga tol, no? So dito po sa usapin po na ito, napakahalaga po na timbangin maigi natin. Una, hindi natin alam kung ano talaga. Kasi itong si Kerwin Espinosa, bagamat siya po ay tinatawag nga po na sabi kanina ni Richard Gomez, no, ito'y proclaim ba? Self-proclaim na sorry, limutan natin. Ito'y pakinggan natin ulit. Hanapin natin yung part na nagsalita si Richard Gomez. Ayon
kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez, hindi dapat paniwalaan ng mga katulad ni Espinosa na walang kredibilidad at isang self-confessed drug lord. Dagdag So, self-confessed drug lord. Ayan po ang sinasabi ni Richard Gomez dito, no? Totoo po ba ito, mga kababayan, na ito po si Kerwin Espinosa ay isang self-confessed drug lord? Umaming drug lord. Parang may natatandaan ako pero di ko sure, no? Baka yung sa administrasyon po na nagdaan, parang may ganyang issue yata dyan, no? Na siya'y umamin tapos parang lumalabas na napilitan lang siya umamin. Gano'n ba? Hindi ko alam, sorry ngayon po, bakit po ba napakahalaga nito? Kasi alam po natin na itong si Kerwin Espinosa, pagamat pagpalagay natin siya po drug lord o hindi, mapadrug lord siya o hindi, isa po ang sure dito, yung tatay niya pinatay. Tama. Ibig sabihin, mataas ang posibilidad na ito'y mamatay din. At dito po ako medyo questionable kay Richard Gomez, no? Sabi, do not believe somebody like him who has no credibility. You're a self-confessed drug lord. He will not do anything good for mankind. So, medyo bias na agad kung titignan po natin. Pero kung iintindihin natin si Richard Gomez, para sa akin, valid din naman tong reaction niya. Yung way ng pagiging niya, pagdepensa niya sa kanilang side, given po yun sapagkat sila yung natutusok po dito, no? Pero ang hindi lang okay sa akin ay yung una, meron na po siyang sure na sinasabi. Una, do not believe him, no? Do not believe somebody like him, no? Someone like him is hindi ka panipaniwala. Sa akin, pwede kong paniwalaan si Kerwin kahit drug lord pa to naman, sapagkat yung magiging referensya natin, basis natin, yung tatay niya mismo namatay, di ba? At hindi siya mahirap intindihin na sila'y pwedeng mamatay din talaga. Kayo ba? Ano masasabi ninyo? Para sa akin, ganun kasi yun, simple as ganun lang talaga. Mapadrug lord yan, anumang klaseng tao yan. Sabihin na natin siyang pinakamasama, si Kerwin Espinosa. Pero ako naniniwala po pwede po silang matodas. Tama ba? Siguro yung iba hindi paniniwalaan yun. Pero ako ay ang timbangan ko po para sa akin dyan, matimbang na mas siguro may katotohanan yung sinasabi ni Kerwin na siya ay may papatay sa kanya. O naman. Pangalawa, iniisip ko ano ang purpose kung self-ambush ito. Diba may sinasabi na gano'n na ito'y hindi ka panipaniwala dahil ito'y parang self-ambush lang. Kung ako ang tatanungin, ano yung purpose? Bakit niya gagawin? No, hindi ko lang kasi makita pa yung reason ngayon. Siguro naman may reason. Kung makita ko yung reason, dahilan para siya mag-self-ambush, magpalabas ng ganitong klaseng enkwentro, insidente ng pamaril sa kanya, ano yung benepisyo? Kaya medyo questionable sa kanya yung si Richard Gomez dito. Pero hindi rin natin alam, no? Baka may alam pa siya. Tama ba? No, hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong totoo dito. Kaya mismo si Richard Gomez nagsasabi ay iimbestigahan din to. Kaya lang, bago pa man yung investigasyon, meron na po siyang bigat na sinasabi na huwag paniwalaan yung tao. At tignan po natin sa mga darating na panahon kung anong mangyari sa mga investigasyon. Baka nga talagang di dapat natin paniwalaan to si Kerwin. Diba?
Kung talagang may masamang intensyon naman si Kerwin talaga, baka gano'n na siya ka-desperado, no? Anyway, wala tayo dito sa posisyon para magsalita ng negatibo sa dalawang panig. Hayaan na po natin na lumabas yung katotohanan sa takdang panahon. Ngayon, ikaw, ano masasabi mo sa video po na ito, sa usapin po na ito kay Kerwin at kay Richard Gomez, sa dalawang panig po na ito, no? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.